Magnanakaw ka, Regina? Ang brilyanteng iyan ay hindi sa iyo. Ang malakas na sigaw ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw sa bulwagan, kasunod ng isang marahas na sampal na nagpabagsak kay Regina sa sahig habang nakatitig ang buong sirkulo ng mataas na lipunan sa Mako Ayan. Naramdaman ni Regina ang matalim at mainit na sakit sa kanyang kaliwang pisngi, isang nasusunog na pakiramdam na agad na umabot sa kanyang dibdib. Ang kanyang eleganteng gintong hairpin na mainat niyang hinulma gamit ang sarili niyang mga kamay mula sa isang manipis na kawad ng ginto, ay nabali sa dalawa at kumalampag sa ibabaw ng malamig at makintab na sahig na marbol. Sa kanyang paligid, ang mga bulong-bulungan ng pinakamayayamang negosyante at politiko ng Bulacan ay umalingaw-ngaw, na tila isang kawan ng mga galit na bubuyog. Ang matamis na amoy ng mamahaling champagne at mabibigat na pabango sa San ay biglang naging nakasasakal. Tumingin siya ng pataas mula sa sahig. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga luha ng pagkagulat at matinding kahihiyan. Nakatayo si Doña Estrella sa kanyang tapat na tila isang malupit na reyna. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat sa kunwaring galit. Sa kanyang parang kuko na kamay, hawak niya ang isang malaking brilyanteng hilaw. Ang mga magaspang na bahagi nito ay kumikinang sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na chandelier. Iyan ang brilyanteng hilaw na nawala sa kahadiyero ng aking paggawaan kahapon. Bulyaw ni Doña Estrella, sadyang ipinaririnig ang kanyang boses sa mga mamamahayag na may hawak na naglalakihang kamera sa harap ng entablado. Akala ko ba ay tapat ka, Regina? Anak ka lang talaga ng isang hamak na tagagawa ng susi. Hindi ka kailanman magiging karapat-dapat na magdala ng pangalang De La Cruz. Ang bawat salita ay parang asidong tumutulo sa sugat ng kanyang pagkatao. Tumingin si Regina sa karamihan, naghanap ng kaligtasan sa kanyang asawa. Adrian? Adrian, pakiusap. Magsalita ka. Alam mo ang totoo. Sabihin mo sa kanila na hindi ko magagawa ito. Pagmamakaawa niya. Nakatayo si Adrian. Ilang hakbang ang layo. Nakasuot ng marang, yang suit na nagpapakita ng kanyang katayuan bilang tagapagmana ng De La Cruz Gold. Ngunit habang nagmamakaawa ang kanyang asawa, umiwas siya ng tingin. Hinawakan niya ng napakahigpit ang kanyang baso ng whiskey hanggang sa mamuti ang kanyang mga daliri. Walang lumabas na kahit isang salita sa kanyang mga labi. Ang kanyang pananahimik ay ang pinakamatalim na patalim na sumaksak sa likod ni Regina. Bago pa man makatayo si Regina mula sa sahig, dalawang opisyal ko pulisya ang pumasok sa bulwagan. Doña Estrella, anong nangyayari rito? Tanong ng opisyal. Arestuhin ninyo ang babaeng yan. Malamig na utos ni Doña Estrella. Magnanakaw siya. Maraming taon na niyang ninanakawan ang aming paggawaan ng alahas sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga totoong bato ng mga huwad. At may patunay kami. Humakbang si Adrian pasulong. Sa isang iglap, inakala ni Regina na ipagtatanggol siya nito. Ngunit sa halip, inilabas ni Adrian ang kanyang tablet at ipinakita ang isang video sa opisyal ng pulisya. Heto ang kuha ng kamera sa loob ng opisina kagabi. 2:00 na madaling araw, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Mismo si Regina ang nagbukas ng kahadiyero ng walang pahintulot. Inilapit ng opisyal ang tablet kay Regina. Kahit malabo ang kanyang paningin dahil sa luha, nakita niya ang kanyang sarili sa screen. Ang orasan sa video ay malinaw na nagpapakita ng 2:00 ng madaling araw. Binubuksan nga niya ang kahadiyero ni Doña Estrella. Nanginig ang buong katawan ni Regina sa tinde ng pagtataksil. Naalala niya ang gabi bago ang anibersaryo ng paggawaan. Si Adrian mismo ang lumapit sa kanya sa kanilang silid, hawak ang isang singsing. Regina, aking sinta. Bulong ni Adrian noong gabing iyon habang hinahaplos ang kanyang buhok ng may wad na lambing. May mahalagang kliyente na nangangailangan ng agarang pag-aayos sa singsing na ito para sa bukas na auksyon. Pakiusap, buksan mo ang kahadiyero ni nanay habang tulog siya. Kunin mo ang mga kagamitang kailangan at ayusin mo ito sa ating silid. Huwag kang mag-aalala, alam ko ang passcode.
Dahil sa tiwala sa kanyang asawa, ginawa niya ito. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay pinapanood ng kamera at ang buong gabi na yon ay isang bitag na inihanda para sa kanya. Ginamit ni Adrian ang kanyang kakayahan bilang anak ng tagagawa ng susi upang buksan ang kahadeyero para lamang gawin siyang kriminal sa mata ng batas. Mrs. Regina de la Cruz, sumama po kayo sa amin sa presinto. Sabi ng pulis habang pinupulupot ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay. Hindi! Adrian, bakit mo ito ginagawa? Sigaw ni Regina habang hinahila siya ng mga pulis palabas ng bulwagan. Sa dulo ng pintuan ng ballroom, nakita niya ang kanyang 7 taong gulang na anak, si Nico. Ang bata ay umiiyak ng malakas, pilit na kumakawala sa kamay ng isang gwardiya ng mansyon na humahawak sa kanya ng mahigpit. Nanay! Nanay! Ang sigaw ng kanyang anak ay tila sumisira sa kanyang puso. Huwag din yung kunin ng nanay ko. Nico! Anak ko! Sigaw ni Regina, pilit na nagpupumiglas, ngunit ang mga pulis ay masyadong malakas. Tumingin sa kanya si Doña Estrella, ang kanyang baston ay tinapik ng malakas sa semento. Wala ka ng karapatan sa anak mo, Regina. Ang isang magnanakaw ay hindi karapat-dapat magpalaki ng isang De La Cruz. Ang iyong lisensya bilang alahero ay pormal ng tinitiyak na mapapawalang bisa ng gremyo ng mga alahero sa May Kauwayan bukas. Dinala si Regina sa gabi, palayo sa kanyang anak, palayo sa kanyang buhay. Sa loob kung malamig na selda ng presinto, ang tanging nagpapanatili sa kanyang lakas ay ang mukha ng kanyang anak na si Nico. Nanginig ang kanyang kamay nang hawakan niya ang kanyang bulsa. Doon may isang maliit na bagay na nakatago, ang lumang hairpin na pilak na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito pumanaw. Iyon na lamang ang tanging natira sa kanyang tunay na danggal. Doon niya napagtanto ang tindi na katotohanan. Ang singsing na ipinaayos sa kanya ni Adrian ay hindi singsing ng kliyente. Ito ay singsing ni Bianca, ang babaeng matagal ng lihim na kalaguyo ng kanyang asawa. Si Adrian ang utak ng lahat ng ito. Ginamit niya ang pagmamahal at tiwala ni Regina upang bitagin siya, upang bawiin ang kanyang karapatan sa 40% ng mga share ng paggawaan ng alahas, at upang palitan siya ng walang gulo ng isang babaeng may minahan ng ginto. Humigpit ang pagkakahawak ni Regina sa kanyang pilak na hairpin. Ang mga luha ng kahihiyan ay tuluyan ng natuyo, at sa halip, isang nagliliyab na galit ang sumiklab sa kanyang dibdib. Adrian? Doña Estrella? Bulong ni Regina sa dilim ng selda. Kinuha niyo ang anak ko. Winasak niyo ang dangal ko bilang alahero. Pero sisiguraduhin ko ang bawat ginto na hinulma niyo sa kasinungalingan ay magiging apoy na lalamon sa inyong buong pamilya. Ang nakakangilong tunog ng kalawanging susi ng gwardiya na sumasayad sa mga rehas na bakal ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi sa loob ng presinto. Bawat kalansing nito ay parang hampas sa sugat sa pisngi ni Regina na sutil pa ring kumikirot mula sa sampal ni Doña Estrella. Nakatitig si Regina sa kawalan mula sa madilim na sulok ng selda. Malamig ang semento, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa kanyang puso nang maalala kung paano pilit na inagaw si Nico mula sa kanyang mga bisig. Hawak-hawak niya sa loob ng kanyang palad ang pilak na hairpin ng kanyang ama. Ang huling piraso ng katotohanang natitira sa kanya. Nico, anak ko, nasaan ka? Bulong niya sa dilim habang hinahaplos ang matigas na metal ng hairpin. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang 7 taong gulang na anak kung siya ay nakakulong, walang pera, at walang abogadong handang lumaban para sa kanya? Kinaumagahan, dinala siya ng pulis sa silid-dalaw ng presinto. Nakaupo doon si Adrian, suot ang kanyang mamahaling suit, nuit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Regina. Inilapag niya sa mesa ang 2 piraso ng papel, ang dokumento ng diborsyo at ang voluntaryong pagsuko ng karapatan sa pag-aaruga kay Nico. Regina? Panimula ni Adrian, ang kanyang boses ay may huwad na lungkot. Pakiusap, pirmahan mo na ito. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Kapag pinirmahan mo ang diborsyo at ibinigay ang kustodya kay nanay, kakausapin ko siya na
Yurong ang kasong kriminal laban sa iyo. Makakalabas ka rito nang walang dungis sa iyong pangalan. Walang dungis? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Regina habang tinititigan ang lalaking pinag-alayan niya ng walang taon ng kanyang buhay. Adrian, ang tanging dungis sa pangalan ko ngayon ay ang apelyidong De La Cruz na ibinigay mo sa akin. Ginamit mo ako. Ginamit niyo ng nanay mo ang aking kakayahan upang iligtas ang inyong bumababang negosyo at ngayon ay gagawin niyo akong kriminal para lamang makuha ang minahan ng ginto ng pamilya ni Bianca? Nagulat si Adrian. Lumaki ang kanyang mga mata at pilit na iniwas ang tingin. Paano mo nalaman ang tungkol kay Bianca? Dahil ang singsing na ipinaayos mo sa aking noong gabing yon ay galing sa lihim na imbakan ng nanay mo. At alam kong singsing yon na ibibigay mo sa kanya. Malamig na tugon ni Regina. Hindi nakapagsalita si Adrian. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mamahaling relo. Isang ugali niya kapag siya ay nagsisinungaling o natatakot. Regina, pakiusap. Huwag mo nang palakihin ito. Si Bianca ay buntis na. Ang singsing na iyon ay nasa kamay na niya ngayon. Para sa bata, para sa ating lahat, tanggapin mo na ang alok ni nanay. Ang singsing na pinagpuyatan ni Regina, ang disenyong binuo ng kanyang pawis at sining, ay nasa daliri na ngayon ng kalaguyo kanyang asawa. Ang tindi ng sakit ay tila isang malaking pader ng yelo na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa sandaling yon, ang huling hibla ng kanyang pagmamahal kay Adrian ay tuluyan ng namatay. Kinuha ni Regina ang ballpen na inilapag ni Adrian. Tumingin si Adrian ng may pag-asa, akalang pipirma ang kanyang asawa. Ngunit sa isang mabilis na kilos, itinapon ni Regina ang ballpen sa mukha ni Adrian. Hinding-hindi ko pipirmahan ang pagsuko sa aking anak, Adrian. Malamig at matatag ang boses ni Regina. Walang kahit isang panginginig ng emosyon. Haharapin ko kayo sa korte. Haharapin ko ang nanay mo at kapag natapos ang lahat ng ito, sisiguraduhin ko ang pangalang De La Cruz ay magiging simbolo ng pinakamalaking kahihiyan sa may kawayan. Tumayo si Regina, inilapat ang kanyang magaspang na palad, ang palad ng isang tunay na alahero, na puno ng mga peklat ng dusa at apoy sa ibabaw ng makapal na salamin ng silid-dalaw. Tinitigan niya si Adrian sa mga mata, nagbibigay ng tahimik na panata sa sarili, na hinding-hindi na muling makakakita si Adrian ng kahit isang patak luha mula sa kanya. Matapos ang ilang oras, dahil sa tulong ng isang kasamahan sa gremyo ng mga alahero na may utang na loob sa kanyang ama, nakalabas si Regina sa pamamagitan ng piyansa. Ngunit nang lumabas siya sa malaking gate ng presinto, sumalubong sa kanya si Doña Estrella, nakatayo sa tabi ng kanyang sasakyan habang nakangiti ng may pangungutya. Matalino ka, Regina. Malamig na wika ni Doña Estrella. Nakalabas ka sa piyansa. Pero tandaan mo, wala ka ng tirahan, wala ka ng lisensya para magtrabaho bilang alahero, at ang anak mo ay may bago ng ina na mag-aalaga sa kanya sa loob ng mansyon. Ang ritmo ng talim ng gunting ni Bianca na gumugupit sa mga tangkay ng pulang rosas ay biglang napatigil. Nang iyangat niya ang kanyang tingin, nakatayo si Regina sa pintuan ng kanyang maliit na tindahan ng bulaklak sa may kawayan, basang-basa ng pawis at may mga matang tila kutsilyong tumititig ng diretsyo sa kanya. Mabilis na napaatras si Bianca, binitawan ng kanyang gunting na lumika ng matalim na kalasing sa sahig. Ang bawat rosas na hawak niya ay nagkalat sa ibabaw ng makintab na semento. Ang bango ng mga sariwang bulaklak at lila sa loob ng maliit na tiyangge ay tila biglang naging nakasasakal sa tindi ng tensyon na namuo sa pagitan ng dalawa. Regina, anong ginagawa mo rito? Nauutal na tanong ni Bianca, pilit na hinahawakan ang kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Nabalitaan ko, akala ko ba ay nasa loob ka pa ng presinto? Nakalabas ako sa piyansa, Bianca, at narito ako para bawiin ang katotohanan. Malamig na tugon ni Regina habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Tinitigan ni Regina ang kanang kamay ni Bianca. Doon, kumikinang ang gintong singsing na pinagpuyatan niyang ayusin sa gabi ng anibersaryo. Ngunit nang lapitan niya ito upang tingnan ng mabuti, nanlaki ang kanyang mga mata.
Sa ilalim ng liwanag ng fluorescent lamp ng tindahan, nakita niya ang isang maliit na marka sa ilalim ng pagkakakabit ng pangunahing brilyante. Isang maliit na simbolong hugis susi na may 3 dimensyong ukit. Iyon ang tatak ng kanyang ama, si Arturo Cruz. Ang lihim na tatak ng pamilya Cruz na palaging inilalagay ng kanyang ama sa kanyang pinakamahusay na mga obra maestra bilang alahero bago siya pumanaw. Saan mo nakuha ang sing-sing na yan, Bianca? Tanong ni Regina. Ang kanyang boses ay tila yelo sa lamig habang itinuturo ang daliri ng dalaga. Ibinigay ito sa akin ni Adrian kagabi. Sagot ni Bianca, pilit na itinatago ang kanyang kamay sa likod ng kanyang duster. Isang regalo para sa aming magiging anak. Ang singsing na iyan ay ipinaayos sa akin ni Adrian sa mismong gabi ng anibersaryo. Hayag ni Regina, bawat salita niya ay tila hampas ng bundo na gumigising sa budi ni Bianca. Sinabi niya sa aking may mahalagang kliyente na nangangailangan ng agarang pag-aayos. Ginamit niya ang tiwala ko upang buksan ko ang kahadeyero ni Doña Estrella, at ngayon, suot mo na ito habang ako ay ginawang kriminal at itinapon sa malamig na selda. Nagsimulang manginig ang buong katawan ni Bianca. Ang kanyang mukha ay napuno ng matinding takot. Isang takot na hindi para kay Regina, kundi para sa isang mas malaking anino na kumokontrol sa kanyang buhay. Hindi ko alam, Regina. Umiiyak na bulong ni Bianca habang napapaupo sa isang silya sa tabi ng mga bulaklak. Sinabi lang sa akin ni Doña Estrella na kailangan kong isuot ito upang mapatunayan sa gremyo ng mga alahero na ako ang bagong mukha ng kanilang mga disenyo. At ang bata? Wala talagang bata, Regina. Hindi ako buntis. Walang bata? Napatigil si Regina. Ang kanyang galit ay napalitan ng malaking pag-aalinlangan. Dinala ako ni Doña Estrella sa kanilang personal na doktor upang pekein ang lahat ng aking mga dokumento ng pagbubuntis. Pag-amin ni Bianca, habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa takot. Ginawa niya ito upang pilitin si Adrian na makipagdiborsyo sa iyo ng mabilis. At ako, wala akong magagawa. Ang aking pamilya ay baon sa napakalaking utang dahil sa aming minahan ng ginto sa Bulacan. Binantaan ako ni Doña Estrella na ipapakulong niya ang aking ama sa iligal na pagmimina kung hindi ako susunod sa lahat ng kanyang gusto. Nais niya makuha ang aming minahan upang pambayad sa mga utang ng De La Cruz Gold. Tumingin si Regina sa mukha ni Bianca. Doon niya napansin ang isang maliit na sugat sa tabi ng labi ng dalaga. Isagtuyong dugo na halatang galing sa isang marahas na sampal. Hindi lang pala siya ang biktima. Si Bianca, ang babaeng itinuring niyang karibal na sumira sa kanyang kasal, ay isa rin palang bilanggo ng kasakiman ni Doña Estrella. Ang personal na galit sa kanyang dibdib ay dahan-dahang napalitan ng isang malalim na awa at ng isang matigas na desisyon na wakasan ang kapangyarihan ng pamilya de la Cruz. Dahan-dahang inilabas ni Regina ang kanyang panyo mula sa bulsa. Lumuhod siya sa tapat ni Bianca at maingat na ipinunas ang panyo sa tuyong dugo sa tabi ng labi ng dalaga. Isang tahimik na sandali ang namuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa pinagkaitan ng danggal ang iisang pamilya. Tutulungan kita, Bianca. Pero kailangan mo sabihin sa akin ang lahat, bulong ni Regina. Tumingin si Bianca sa kanya. May takot ngunit may pag-asa sa kanyang mga mata. Regina, may isa ka pang dapat malaman. Ang video sa CCTV na ginamit laban sa iyo, binayaran ni Doña Estrella ang tagapang-alaga ng kamera upang burahin ang orihinal na audio kung saan maririnig ang tawag ni Adrian sa iyo na nag-uutos na buksan mo ang kahadeyero. Pero alam kong may kopya si Gardo, ang assistant sa IT room, na natatakot lang magsalita dahil sa banta ng Donya. Nasa kanya ang patunay. Wika ni Regina habang tumatayo, ibinalik ang panyo sa kanyang bulsa. Kailangan kong mahanap si Gardo. Nagpasalamat si Regina at dahan-dahang lumabas ng tindahan ng bulaklak. Ngunit nang humakbang siya sa kalsada ng may kawayan, napatigil ang kanyang paghinga. Sa tapat ng tindahan, nakaparada ang isang lumang jeepney. Sa tabi nito
ay nakatayo ang dalawang malalaking tauhan ni Doña Estrella. May mga nakatatak na mapanganib ng ngiti sa kanilang mga mukha, habang nakatitig ng diretsyo sa kanya. Ang bitag ay muling sumasara kay Regina. Mabilis na lumiko si Regina sa isang makitid at madilim na iskinita sa likod ng tindahan ng bulaklak bago pa siya maabutan ng dalawang tauhan ni Doña Estrella. Bilang anak ng isang tagagawa ng susi, kabisado niya ang bawat pasikot-sikot, mga lihim na daanan at ang mga lumang kalsada ng may kawayan. Sa pagtakbo niyang yon, tanging ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga at ang patak ng ulan ng kanyang kasama. Hanggang sa marating niya ang isang lumang pagawaan na natatakpan ng makapal na uling sa dulo ng bayan. Ang maliit na pagawaan ng alahas ni Mang Jose. Ang amoy ng asupre, uling at natutunaw na metal ang sumalubong sa kanya. Ito ang mundo ng kanyang ama. Si Mang Jose, isang matandang alahero na may uling sa muka at magaspang na mga kamay, ay mabilis siyang pinatuloy ng walang tinatanong na anuman. Batid ng matanda ang nangyari, mabilis kumalat ang balita sa gremyo tungkol sa sinapit ng anak ni Arturo Cruz. "Dito ka muna, Regina," malumanay na sabi ni Mang Jose habang iniaabot ang isang basong mainit na kape. "Ligtas ka rito. Ang mga De La Cruz ay hindi kailanman papasok sa isang maduming pagawaan na tulad nito." Pinagmasdan ni Regina ang paligid. Nakalatag sa ibabaw ng lumang lamesang gawa sa kamagong ang mga lumang kagamitan sa pagdepapa, mga sipet, pait, at ang kinalawang na pandayan. Dito ginugol ng kanyang amang si Arturo Cruz ang kanyang kabataan bago siya trinakdor at ninakawan ng pamilya De La Cruz ng kanyang mga disenyo. "Kailangan ko magtrabaho, Mang Jose," bulong ni Regina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pulang apoy ng pugon. "Gusto kong tunawin ang mga pilak na ito." "Sige, Regina, gamitin mo ang aking pugon," sagot ng matanda. Dahan-dahang lumapit si Regina sa mainit na pugon. Ang init na nagmumula rito ay tila isang mainit na yakap na nagpalaya sa tindi ng ginaw at takot na bumabalot sa kanyang katawan sa nakalipas na mga araw. Kinuha niya ang mga piraso ng lumang pilak at inilagay sa loob ko lalagyan upang tunawin. Ang pisikal na pagod ng pagbubumba ng hangin sa pugon ay nagbigay ng kapayapaan sa kanyang nagdurusang isip. Habang pinagmamasdan ni Mang Jose ang bawat galaw ni Regina, dahan-dahan itong bumuntong hininga. "Ang tatay mo, si Arturo, ay hindi kailanman gumawa ng alahas na may lamat. Ang laging sinasabi niya sa akin noon, ang alahas ay parang danggal ng tao, Jose. Kapag nagkaroon ng kahit isang maliit na lamat, hindi mo na maibabalik ang tunay nitong halaga." Kinuha ni Regina ang lumang martilyo ng kanyang ama na nakasabit sa dingding. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Naramdaman ang magaspang na hawakan nito na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Inilagay niya ang mainit na pilak sa ibabaw ng pandayan at sinimulan ang pagpukok. Tok, tok, tok. Ang bawat ngip ng martilyo ay may kasamang panata. Sa tulong ng kanyang sining at ng mga alaala sa kanyang ama, hinulma niya ang pilak upang maging isang maliit na pandekorasyon na susi. Gamit ang pait, maingat niyang inukit ang isang lihim na marka sa ilalim ng hawakan ng susi, isa't 3 dimensyong marka na hugisusi na siyang hallmark ng kanyang ama. Nang matapos ang gawa, kinuha ito ni Mang Jose at isinailalim sa magnifying glass. Nanlaki ang mga mata ng matandang alahero. "Regina, ang paraan ng paghagod mo sa pait, ang ukit sa ilalim, ito ang lihim na tatak ng iyong ama. Si Arturo Cruz lang ang gumagawa ng ganitong kahusay na ukit 30 taon na ang nakalilipas. Buhay na buhay ang kanyang sining sa iyong mga kamay." Ang pagkilalang iyon ay nagdala ng panibagong lakas kay Regina. Hindi na siya ang biktima ng pamilya De La Cruz. Siya ang tagapagmana ng isang dakilang sining. Nagpasya siyang muling gagawin ang buong koleksyon ng kanyang ama mula sa kanyang sariling alaala upang patunayan sa gremyo ang tunay na may-ari ng mga disenyo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, bumukas ang pinto ng maliit na pagawaan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng disente at may hawak na gintong baston ang pumasok.
Si Don Mariano, ang pinakamatandang kasapi ng gremyo. Lumapit ang matanda sa lamesa at napako ang kanyang tingin sa pilak na susing bagong gawa ni Regina na nakalatag sa ibabaw ng pandayan. Nanliit ang kanyang mga mata sa tindi ng pagkagulat habang sinusuri ang ukit sa ilalim nito. Sino ang gumawa ng susing ito? Nanginginig ang boses ng matanda habang nakatitig kay Regina. Ang dahan-dahang lagitik ng hawak na magnifying glass ni Don Mariano habang sinusyuring mabuti ang bawat maliit na detalye sa ilalim ng tilak na susi ay bumasag sa katahimikan ng maliit na pagawaan ng alahas. Nanatiling pigil ang hininga ni Regina at ni Mang Jose habang naghihintay sa sasabihin ng pinakamatandang kasapi ng gremyo ng mga alahero sa may Kawayan, Bulacan. Matapos ang ilang minutong pagtitig, dahan-dahang ibinaba ng matanda ang kanyang magnifying glass. Nanginginig ang kanyang mga magaspang na kamay, hindi dahil sa katandaan, kundi dahil sa matinding emosyon na dulot ng kanyang nakita. Arturo Cruz. Pabulong na sabi ni Don Mariano habang nakatitig sa mukha ni Regina ng may pagkamanga. Ikaw? Ikaw ba ang nag-iisang anak na aking matalik na kaibigan na si Arturo Cruz? Oo po, Don Mariano? Sagot ni Regina, naramdaman ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Ako nga po si Regina Cruz. Ang aking ama ay pumanaw na 10 taon na ang nakalipas. Hindi ako pwedeng magkamali. Wika ni Don Mariano habang hinahaplos ang ukit na hugisusi sa ilalim ng pilak. Ang 3 dimensyong marka na ito ang trademark na nakarehistro 30 taon na ang nakalilipas. Si Arturo Cruz ang tunay na utak sa likod ng bawat klasikong disenyo na nagpayaman at bumuhay sa De La Cruz Gold. Inalalayan ni Mang Jose si Don Mariano na maupo sa tabi ng mainit na pugon habang ipinapaliwanag ng matanda ang madilim na kasaysayan ng nakaraan. Nung panahong yon, ang tatay mo at ang ama ni Adrian ay magka-partner. Pagsisiwalat ni Don Mariano, ang boses ay puno ng pait. Ngunit nang maging matagumpay ang kanilang mga klasikong disenyo, naging sakim ang pamilya de la Cruz, partikular na si Doña Estrella. Sinamantala niya ang pagiging malapit ng tatay mo sa mga manggagawa ng susi. Pinalabas niyang nagpupuslit ng ginto si Arturo at sa pamamagitan ng yuad na dokumento, tinanggal niya ang pangalan ng tatay mo sa kasunduan ng pagmamay-ari. Ipinatapo nila si Arturo sa kahirapan at ninakaw ang lahat ng kanyang mga disenyo upang irehistro sa ilalim ng kanilang pangalan. Hindi makapagsalita si Regina. Ang bawat salita ni Don Mariano ay parang hampas ng martil, yun na gumigising sa katotohanang matagal nang itinago sa kanya. Ayon sa orihinal na kasunduan ng pagtatag na nakarehistro sa gremyo, dagdag ng matanda, ang lahat ng karapatan sa mga klasikong disenyo na may ganitong marka ay otomatikong babalik sa nag-iisang anak ng may-ari pagkatapos ng 30 taon, maliban na lamang kung may ibang pipirma ng pagpapawalambisa nito. Tumayo si Mang Jose. Lumapit sa kanyang lumang aparador at kumuha ng isang maalikabok na kahon na gawa sa kahoy. Inabot niya ito kay Regina. Sa loob nito ay may isang lumang larawan. Ipinapakita sa larawan ang kanyang amang si Arturo, masaya at nakangiti sa tabi ng isang batang lalaki, ang ama ni Adrian. Nakatayo sila ng may pagmamalaki sa tapat ng kanilang unang pugon. Naramdaman ni Regina ang mainit na luha ng dusa na pumatak mula sa kanyang mga mata, dahan-dahang dumadaloy sa ibabaw ng raanot na salaming ng lumang larawan. Doon niya napagtanto ang tindi ng katotohanan. Hindi siya pinakasalan ni Adrian dahil sa pag-ibig sa isang anak ng tagagawa ng susi. Pinakasalan siya ni Adrian dahil ang 30 taon na limitasyon ng orihinal na kontrata ng kanyang ama ay malapit ng matapos. Kung hindi siya pipirma sa paglipat ng mga karapatan, o kung hindi siya mapapabilang sa kanilang pamilya upang legally na ma-renew ang kontrata, mawawala sa De La Cruz Gold ang karapatan sa lahat ng klasikong disenyo. Ang mga disenyong kasalukuyang nagpapanatili sa kanilang lubog sa utang na paggawaan, at ang pag-frame sa kanya sa trom ng Kimu, pag-frame sa kanya sa trom ng Kimco, pag-frame sa kanya sa trom ng Brilliant sa gabi ng auction.
Iyon ang huling galaw ni Doña Estrella upang pilitin siyang pumirma sa pagpapawalang bisa ng kanyang mga karapatan at makipagdiborsyo bago pa man maging epektibo ang paglilipat ng 40% ng mga share na ipinangako ni Adrian. Adrian? Ginamit mo ang aking puso para nakawin ang huling pamana ng aking ama. Bulong ni Regina. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento sa gabi. Ang huling hibla ng respeto at pagmamahal na mayroon siya para sa kanyang asawa ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matigas na determinasyon na bawiin ang lahat ng sa kanya. Regina, vika ni Don Mariano. Ang orihinal na kontrata ng pagtatag ay nakatago pa rin sa lihim na arhibo ng gremyo ng mga alahero. Kung makuha mo yon, maaari mong bawiin ang buong pagawaan ng De La Cruz Gold. Bago pa man makasagot si Regina, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis, siya at mga sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng maliit na pagawaan ng alahas. Mabilis na bumukas ang pinto ng pagawaan. Si Doña Estrella nakatayo sa harap kasama ang 2 inspektor ng pulisya at mga tauhan ng gremyo. "Nandyan ang magnanakaw!" Sigaw ni Doña Estrella habang itinuturo si Regina gamit ang kanyang gintong baston. "Arestuhin ninyo ang babaeng yan. Ilegal siyang nagpapatakbo ng pagawaan ng alahas ng walang lisensya at nagnanakaw ng mga klasikong disenyo ng aking pamilya upang ibenta sa murang halaga." Ang matalim na tunog ng pagpunit ng dilaw na adhesive tape ng mga pulis at inspektor ay umalingaw-ngaw sa labas ng maliit na pagawaan ng alahas ni Mang Jose. Bawat diikit ng tape sa luma at mauling na pintuang kahoy ay tila pagpapatunay na ang pader ng inhustisya ay unti-unting sumasakal sa huling pag-asa ni Regina. Nakatayo si Doña Estrella sa labas. Hawak ang kanyang gintong baston habang pinapanood ang paglalagay ng opisyal na paunawa ng pagsasara sa pagawaan. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng awa, kundi ang marahas na tagumpay ng isang taong sanay na manipulahin ang batas sa may kawayan. "Jose! Jose!" Pangungutya ni Doña Estrella habang tinitingnan ang mga lumang kagamitan sa ren na inilalabas ng mga inspektor. "Akala ko ba ay matalino ka? Matapos mong patuluyin ang isang magnanakaw ng brilyante, na yon ay may lakas ng loob ka pang magpatakbo ng iligal na pagawaan ng walang lisensya? Karapat dapat ka ring mabulok sa kulungan kasama niya." Nanginginig ang mga kamay ni Mang Jose habang hawak ang kanyang lumang sipit na may peklat ng uling. "Doña Estrella, matagal na akong rehistradong alahero sa bayan na ito. Ang pagawaan na ito ay legal at may pahintulot mula sa gremyo." "Legal?" Tumawa si Doña Estrella, sabay hampas ng kanyang baston sa semento. "Hindi na ngayon. Simula ngayong araw, ang pagawaang ito ay selyado na." Hindi na nakatiis si Regina. Humakbang siya pasulong, pilit na hinaharangan ang mga tauhan ng gremyo. "Huwag mong idamay si Mang Jose, Doña Estrella. Ako ang may kailangan sa iyo. Natatakot ka ba? Natatakot ka na kapag ipinakita ko ang mga klasikong disenyo ng aking ama? Malalaman ng buong gremyo ng mga alahero na ikaw ay isang magnanakaw na nabuhay sa kasinungalingan sa loob ng 3 dekada." Natigilan ang mga inspektor sa kanyang sinabi. Ngunit mabilis silang tinignan ni Doña Estrella nang may babala. Umarap ang matanda kay Regina. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa tindi ng galit. "Masyado kang mayabang, Regina." Malamig na sabi ni Doña Estrella. "Sino ang maniniwala sa isang anak ng tagagawa ng susi? Tingnan natin kung may tatanggap pa sa'yo sa buong Bulacan matapos kung ipatanggal ang iyong lisensya bilang alahero." Dahil sa impluwensya at kapangyarihan ni Doña Estrella sa loob ng gremyo ng mga alahero sa may kawayan, pormal nang inilabas ang pasya. Permanenteng ipinatitigil ang lisensya ni Regina na humawak, magbenta, o mag-ayos ng anumang uri ng ginto at alahas sa buong lalawigan ng Bulacan. Nilagdaan ito sa ilalim ng paratang na pagnanakaw at paglabag sa batas ng gremyo. Naramdaman ni Regina ang tindi ng kawalan ng pag-asa. Paano siya makikipaglaban sa isang higante kung tinanggalan na siya ng paraan upang mabuhay at mapakain ang kanyang sarili? Dahan-dahang inayos ni Mang Jose ang kanyang mga kagamitan sa loob ng isang lumang sako gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ngunit bago siya lumampas kay Regina, huminto ang matanda at bumulong ng napakahina.
Huwag kang susuko, Regina. Anak ka ni Arturo Cruz. Ang ginto ay dadaan muna sa pinakamainit na apoy ng pugon bago tuluyang kuminang. Naiwang nag-isa si Regina sa kalsada habang ang ulan ay muling dahan-dahang pumapatak. Sa sandaling yon, naramdaman niya ang pang-inginig ng kanyang telepo no sa loob ng kanyang duster. Isang mensahe mula sa isang hindi pamilyar na numero. Magkita tayo sa simbahan ng May Kawayan mamayang 9:00 ng gabi, mag-isa ka lang. Ang nakasulat sa mensahe. Mula kay Bianca. Nang sumapit ang 9:00 ng gabi, pumasok si Regina sa loob ng madilim at tahimik na simbahan ng May Kawayan. Ang taming amoy ng insenso at mga natutunaw na kandila ang namamayani sa paligid. Naglakad siya patungo sa likod ng simbahan kung saan naroon ang lumang kumpisalan na gawa sa kahoy. Dahan-dahang bumukas ang pintong kawayan ng kumpisalan. Lumabas si Bianca. Nang tumama ang malamlam na liwanag ng kandila ng altar sa kanyang mukha, napasinghap si Regina sa gulat. Ang mga mata ni Bianca ay namamaga sa kaiyak at ang kanyang kaliwang pisngi ay may malaking pasa na kulay ube at may bakas pa ng tuyong dugo sa tabi ng kanyang labi. Ang marahang kaluskos ng sedang bestida ni Bianca habang dahan-dahan siyang napaluhod sa malamig na sahig na bato ng simbahan ng May Kawayan ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa tindi ng hikbi habang nakatingin kay Regina, ang babaeng dati niyang itinuring na karibal na umagaw sa kanyang asawa. Malamig ang gabi, at ang tanging liwanag sa loob ng malaking simbahan ay nagmumula sa ilang kandilang dahan-dahang natutunaw sa tapat ng altar ng mahal na birhen. Humarap si Regina sa kanya, ang kanyang galit ay dahan-dahang napalitan ng malalim na pagkagulat nang makita ang pasa sa mukha ng dalaga. Bianca, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Regina, ang kanyang boses ay pabulong ngunit may kasamang pag-aalala. Patawarin mo ako, Regina. Hitbi ni Bianca, ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa laylayan ng duster ni Regina habang nakaluhod sa semento. Wala akong ibang matakbuhan sa oras na ito. Si Doña Estrella, siya ang gumawa nito sa akin. Dahan-dahang lumuhod si Regina sa tapat ni Bianca. Inilabas niya ang kanyang panyo mula sa bulsa. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ni Bianca sa kanyang kasal, naramdaman niya ang isang matinding habag. Maingat niyang ipinunas ang panyo sa tuyong dugo sa tabi ng labi ni Bianca. Isang tahimik, ngunit makapangyarihang sandali ng koneksyon ang namuo sa pagitan ng dalawang babaeng kapwa pinagkaitan ng dangal ng iisang pamilya. Sabihin mo sa akin ang totoo, Bianca. Bakit ka nagpapanggap na buntis? Tanong ni Regina, matatag ang kanyang tingin. Hindi ako buntis, Regina. Pag-amin ni Bianca, pilit na pinipigil ang kanyang paghinga habang dahan-dahang sumasandal sa haligi ng kumpisalan. Pinilit ako ni Doña Estrella na magpanggap. Dinala niya ako sa doktor niya kanilang pamilya upang gumawa ng yuad na medical na sertipiko. Ginawa niya ito upang magkaroon ng dahilan si Adrian na makipaghiwalay sa iyo ng mabilis nang hindi mo nakukuha ang 40% ng mga share ng paggawaan. Naramdaman ni Regina ang tindi ng put sa kanyang dibdib. Ang tindi ng kasamaan ni Doña Estrella ay walang katapusan. At bakit kanya sinaktan ng ganito? Dahil nalaman kong ang tunay niyang layunin ay hindi lang ang paalisin ka. Umiiyak na sagot ni Bianca. Nais niyang kunin ang buong minahan ng ginto ng aking pamilya sa Bulacan. Ang De La Cruz Gold ay baon sa napakalaking utang dahil sa mga maling desisyon at luho ni Adrian. Nung sinubukan kong tumakas kagabi dahil ayaw ko nang maging bahagi ng kasalan ng ito, nahuli ako ng kanyang mga tauhan. Sinampalin niya ako at binantaan na ipapapatay ang aking ama sa loob ng kulungan sa paratang ng ilegal na pagmimina kung hindi ako susunod sa gusto niya. Regina realized that Bianca was also just a prisoner, a bird in Doña Estrella's golden cage, beaten and blackmailed. Ang galit niya kay Bianca ay tuluyan ng natunaw, pinalitan ng isang matigas na determinasyon na iligtas silang dalawa mula sa kamay ng matanda. May dala akong patunay, Regina, bulong ni Bianca habang binubuksan ang kanyang maliit na bag.
Inilabas niya ang isang nakatuping dokumento, isang talaan ng mga lihim na transaksyon sa bangko ni Doña Estrella. Heto, ito ang kopya ng lihim na ledger ni Doña Estrella. Nakatala rito ang mga perang ibinayad niya sa tagapangalaga ng kamera upang burahin ang orihinal na audio ng gabi ng anibersaryo at ang mga hinalong peking dokumento ng pagnanakaw ng brilyante na ginamit laban sa iyo. Hinawakan ni Regina ng mahigpit ang dokumento. Ito ang kailangan ko upang patunayan sa gremyo ng mga alahero ang aking kawalang sala. Ngunit kailangan mong bilisan, Regina. Babala ni Bianca, hinawakan ang kamay ni Regina ng may pagmamadali. Narinig ko si Doña Estrella habang kausap ang kanyang abogado. May balak siyang ibenta ang lahat ng mga klasikong disenyo ng iyong ama na may tatak ng kuko ng ginto. Ang markang susi sa isang malaking korporasyon sa ibang bansa sa susunod na linggo. Kapag nagawa niya yon, tuluyan ng mabubura ang pangalan ng tatay mo sa kasaysayan ng may kauwayan. Isang malamig na kilabot ang dumaloy sa gulugod ni Regina. Ang oras ay hindi na nila kakampi. Kailangan niyang kumilos ng mabilis bago tuluyang mawala ang pamana ng kanyang ama. Biglang tumunog ang telepono sa loob ng bag ni Bianca. Ang tunog nito ay tila isang mabilis na pagtibok ng puso ng isang demonyo sa gitna ng sagradong simbahan. Inilabas ni Bianca ang kanyang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay. Ang screen ay nagliliyab sa pangalang Doña Estrella. Nanigas si Bianca sa takot, nakatingin kay Regina habang ang telepono ay patuloy na nagpaparamdam ng panganib sa gitna ng dilim ng simbahan. Ang matalim at paulit-ulit na kalasgas ng pait na kumakayod sa ibabaw ng matigas na pilak ay bumasag sa katahimikan ng hating gabi sa may Tiawayan. Sa loob ng maliit at lihim na silid sa likod ng pagawaan ni Mang Jose, walang ibang naririnig, kundi ang dahan-dahang ugong ng apoy sa pugon at ang bawat mabigat na hininga ni Regina. 3 araw nang walang tulog si Regina. Ang kanyang mga daliri ay nangingitim na sa uling, at ang mga maliliit na sugat mula sa talim ng lagari ng bakal ay patuloy na nag-iiwan ng pulang marka sa kanyang lumang apron. Ngunit hindi niya alintana ang hirap ng katawan. Ang bawat hip ng kanyang martil, yos sa malamig na pilak, ay tila isang hakbang patungo sa pagbawi ng dangal ng kanyang amang si Arturo Cruz. Magpahinga ka muna, Regina. Nag-aalalang bulong ni Mang Jose habang inilalapag ang isang plato ng tuyong isda at mainit na kanin sa kanyang tabi. 3 araw ka nang walang tulog. Bibigay ang katawan mo kung ipagpapatuloy mo yan. Hindi ako pwedeng huminto, Mang Jose. Tugon ni Regina. Hindi inaalis ang tingin sa hawak na dusa habang mainat na inuukit ang pinong detalye ng pilak. Ang auction ng pamilya de la Cruz ay gaganapin na sa Makalawa. Kapag naibenta ni Doña Estrella ang mga klasikong disenyo ng aking ama sa mga banyagang korporasyon, tuluyan na mabubura ang aming pangalan at kasaysayan sa may kawayan. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, dahan-dahang bumukas ang pinto sa likod ng pagawaan. Pumasok ang 3 matatandang platero ng bayan, sina Mang Tano, Mang Kiko at Mang Berto. Sila ang mga dating kasamahan ng kanyang ama na may malalim na utang na loob kay Arturo Cruz. Ang bawat isa sa kanila ay may dalang maliit na supot ng mga natunaw na pilak at kaunting uling para sa pugon. Heto, Regina! Wika ni Mang Tano habang inilalagay ang supot ng pilak sa kanyang lamesa. Ito ang mga natirang pilak mula sa aming mga sarimeng gawa. Gamitin mo ito upang buwiin ang koleksyon ng iyong ama. Ang kasakiman ni Doña Estrella ay hindi dapat magtagumpay sa pagbura sa ating tunay na sining. Naramdaman ni Regina ang tindi ng pagkakaisa ng mga maralita. Habang ang ginto ni Doña Estrella ay nagmula sa panlilinlang, ang pilak na hawak niya ngayon ay hinulma mula sa pagmamahal at suporta ng kanyang komunidad. Sa tulong ng kanilang mga dalang materyales, nagawa ni Regina na matapos ang pinakamahalagang piraso ng kanyang koleksyon, ang singsing ng korona. Hindi ito gawa sa ginto, kundi sa purong pilak na may kawayan. Ngunit ang tunay na halaga nito ay ang lihim na mekanismo ng lock na binuo ng sining ng kanyang ama bilang tagagawa ng susi. Sa pamamagitan ng maliit na mechanical lock sa ilalim ng brilyante,
Dahan-dahan itong bumubukas kapag pinindot ang 3 dimensyong marka ng susi, naglalantad sa isang microscopic na ukit ng pangalang Arturo Cruz. Inilapit ni Regina ang singsing sa kanyang muka. Mainat niyang inihipan ang mga natitirang alikabok ng pilak sa ibabaw ng makintab na metal. Ang kanyang mga mata, na sumasalamin sa pulang apoy ng pugon, ay nagliliyab sa tindi ng katarungan. Tapos na, bulong ni Regina, habang ang luha ng tagumpay ay dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi. Ang sining mo, tatay, ay buhay na buhay. Regina! Patakbong pumasok si Mang Jose mula sa kabilang bahagi ng lumang pader ng pagawaan, may hawak na isang lumang dokumento na nakatago sa pagitan ng mga pader na gawa sa tisa. Nahanap ko ito, ang orihinal na kontrata ng pagtatag ng De La Cruz Gold 30 taon na ang nakalilipas. Itinago ito ng tatay mo bago siya ipatapon. Ito ang huling ebidensya na nagpapatunay na ang 50% ng suer at lahat ng karapatan sa disenyo ay pag-aari ng pamilya Cruz. Inayos ni Regina ang kanyang mga gamit sa loob ng bag, handa nang magtungo sa opisina ng gremyo upang harapin si Doña Estrella. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng pinto, isang nakatutulig na kalabog ang yumanig sa buong pagawaan. Isang malaking itim na truck ang marahas na sumagasa sa pinto ang kahoy, winawasak ang barikada at sumira sa mga kagamitan. Lumabas ang 3 armadong lalaki ni Doña Estrella. Bago pa makareaksyon si Mang Jose, mabilis na hinablot ang isang lalaki si Nico, ang anak ni Regina na natutulog sa tabi ng pugon, at binuhat ito palabas patungo sa naghihintay na sasakyan. Nanay! Nanay! Ang gaon ng kanyang anak ay tila sumisira sa puso ni Regina habang ang sasakyan ay mabilis na humaharurot palayo sa dilim ng gabi. Ang iyak ng isang ina ay humalo sa tunog ng ulan sa labas ng nasirang pagawaan ni Mang Jose. Nakaluhod si Regina sa gitna ng mga nagkalat na tipak ng kahoy, basag na salamin at mga kagamitang natapunan ng uling. Ang kanyang duster ay may mga mansa ng dumi at kaunting dugo mula sa kanyang mga sugat sa kamay, ngunit hindi niya maramdaman ang sakit ng katawan. Ang tanging nararamdaman niya ay ang matinding pira-pirasong piraso ng kanyang puso nang maalala ang huling sigaw ng kanyang anak na si Nico. Regina, anak ko. Mahinang sabi ni Mang Jose habang pilit na bumabangon sa tulong ng isang haligi. Hawak ang kanyang nasugatang balikat. Huwag kang sumuko. May paraan ng Diyos para sa matatapat. Bago pa man makasagot si Regina, biglang tumunog ang kanyang telpon sa loob ng bulsa. Kilala niya ang numerong iyon. Ang personal na numero ni Doña Estrella. Mabilis niya itong sinagot, bawat hininga niya ay puno ng nagbabagang galit. Regina, ang malamig at walang emosyong boses ng matanda ay umalingaw, ngaw sa kabilang linya. Alam ko kung ano ang hawak mo ngayon. Ang orihinal na kontrata ng pagtatag at ang mga singsing na may tatak ng iyong ama. Dalhin mo ang lahat ng yan sa lumang repinarya ng De La Cruz Gold mamayang 2:00 ng gabi. Mag-isa ka lang, Regina. Isagpirma mo lang sa pagpapawalang bisa ng karapatan sa mga klasikong disenyo ng iyong ama ang kapalit ng buhay ng aking nag-iisang apo. Kapag may nakita akong pulis o kahit sinong kasama mo, hinding-hindi mo na makikitang muli si Nico. Ipinasok ni Regina ang telepono sa kanyang bulsa matapos ang marahas na pagbaba ng tawag ng matanda. Ang tindi ng takot ay tuluyan ng napalitan ng isang mapanganib at matigas na panata bilang ina. Gagawin niya ang lahat, kahit itaya ang sarili niyang buhay, para lamang mailigtas si Nico mula sa tiranikong kamay ng kanyang biyenan. Biglang naalala ni Regina ang pilak na kuwintas na ibinigay ng kanyang ama na palaging isinusuot ni Nico sa kanyang leeg. Ang kuwintas na yon ay may mechanical na lock. Ngunit noong nakaraang buwan, dahil sa tindi ng kanyang pagdududa sa pamilya de la Cruz, lihim na inilagay ni Regina sa loob nito ang isang modernong micro-GPS tracker na nakuha niya sa isang kaibigang technician. Mabilis na binuksan ni Regina ang kanyang bag at inilabas ang isang maliit na makalumang receiver na panukat ng alon na binuo ng kanyang ama bilang tohwa. Ikinabit niya ang baterya nito sa isang portable charger.
Nang magliwanag ang screen ng maliit na receiver, isang maliit na pulang tuldok ang nagsimulang kumislap ng ritmo. Bip, bip, bip. Bantayan mo kami, tatay. Pabulong na panalangin ni Regina habang nakatitig sa pulang tuldok na nagpapakita ng lokasyon ni Nico sa loob ng selyadong chemical refining room ng De La Cruz Gold. Nang lumabas si Regina sa madilim na iskinita upang magtago patungo sa repinarya, isang anino ang biglang sumulpot mula sa likod ng isang lumang truck. Si Adrian. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay nangingitim sa tindi ng pag-iyak, at ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pagsisisi. Regina, pakiusap. Pakinggan mo ako. Bulong ni Adrian habang lumalapit, nakataas ang mga kamay bilang tanda na wala siyang masamang balak. Nalaman ko ang ginawa ni nanay. Hindi ko alam na hahantong sa ganito ang lahat. Nagagamitin niya ang sarili kong anak bilang kontin. Pakiusap. Hayaan mo akong sumama sa iyo. Ako ang kakausap sa kanya upang iligtas si Nico. Tinitigan ni Regina si Adrian ng may matinding suklam. Ngunit sa likod ng galit, nakita niya ang pagkakataon. Inilabas niya ang kanyang telpon at sinimulan ang palihim na pag-record sa kanilang usapan. Bakit ko ipagkakatiwala sa iyo ang buhay ng anak ko, Adrian? Malamig na tanong ni Regina. Di ba ikaw ang kasabot ng nanay mo mula pa nung una? Patawarin mo ako, Regina. Hitbi ni Adrian habang napapaluhod sa basang semento. Oo. Alam ko ang tungkol sa huling habilin ng tatay mo mula pa noong una. Pinilit ako ni nanay na pakasal sa iyo upang hindi mawala ang mga karapatan sa mga klasikong disenyo ng De La Cruz Gold. Naging mahina ako. Naging bulag ako sa pera at sa kapangyarihan ng pamilya ko. Pero pakiusap, si Nico ang aking anak. Handa akong ibigay ang aking sariling buhay para sa kanya ngayon. Itinago ni Regina ang telepono na naglalaman ng pag-record ng pag-amin ni Adrian. Heto ang kanyang huling armas para sirain ang bawat pader ng kasinungalingan ng mag-asawang ito sa harap ng batas. Sumakay ka sa kotse. Malamig na utos ni Regina. Haharapin natin ang nanay mo. Nakarating sila sa lumang repinarya ng ginto ng De La Cruz Gold sa dulo ng may kawayan. Ang hangin sa paligid ay mabigat, uno ng amoy ng asupre at matapang na asido na ginagamit sa paglilinis ng ginto. Dahan-dahang gumalaw ang malalaking pintong bakal ng bodega, lumilikha ng nakatutulig na langit-nit sa gitna ng gabi. Pumasok si Regina at Adrian sa loob. Doon, sa ilalim ng malamlam na dilaw na ilaw ng bodega, nakatayo si Doña Estrella sa tabi ng naglalagablab na pugo ng repinarya. Hawak niya ang kanyang gintong baston, ang kanyang muka ay kasing tigas ng bato ng minahan. At sa likuran niya, sa gitna ng madilim na silid ng mga chemical, nakatali sa isang matigas na silyang kahoy ang 7 taong gulang na si Nico. Ang kanyang bibig ay natatakpan ng makapal na tape, ang kanyang maliit na dibdib ay mabilis na umaangat sa tahimik na iyak nang makita ang kanyang ina. Ang nakatatakot na pagsipol ng balbula ng gas sa loob ng selyadong silid ng mga chemical ay sumabay sa mabigat na tunog ng pagsasara ng makapal na pintong bakal sa likod ni Regina at Adrian. Kasunod nito ay ang unti-unting paglabas ng makapal na usok na may kulay dilaw at kahel, ang nakalalasong nitrogen dioxide na nagmumula sa asido na ginagamit sa paglilinis ng ginto. Nakatayo si Regina sa gitna ng silid. Mahigpit na nakakapit sa bag na naglalaman ng mga orihinal na dokumento ng kanyang ama. Sa tapat niya, nakatayo si Doña Estrella sa likod ng makapal na salamin ng control room. Sa tabi ng matanda ay ang kanyang mga gwardiya, habang si Nico ay nakatali pa rin sa matigas na selyang kahoy sa gilid na naglalagablab na pugo ng repinarya. "Pirmahan mo na ang papel, Regina!" Ang boses ni Doña Estrella ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng speaker sa pader. Ang lahat ng karapatan sa mga klasikong disenyo ng De La Cruz Gold. Ibigay mo sa akin ang pirma mo ngayon din kung gusto mong makalabas ng buhay ang anak mo sa silid na yan. Tumingin si Regina kay Nico. Ang mabilis na pagtaas ng dibdib ng kanyang maliit na anak ay nagpapahiwatig na nahihirapan na itong huminga dahil sa matapang na amoy ng asido.
Alam ni Regina na kahit pumirma siya, walang balak si Doña Estrella na hayaan silang mabuhay. Ang matandang babae ay masyadong tuso upang mag-iwan ng mga saksi na nakakaalam sa kanyang mga krimen. Naisip ni Regina na kailangan niyang kumuha ng oras. Lumapit siya sa lamesa, kinuha ang panulat at dahan-dahang nilagdaan ang dokumento ng pagpapawalang bisa ng kanyang mga karapatan. Eto na, Estrella, kunin mo ang papel, pero pakawalan mo ang anak ko. Sabi ni Regina habang inilalagay ang dokumento sa maliit na lagusan ng pader ng control room. Mabilis na hinablot ni Doña Estrella ang papel. Isang mapanganib at baliw na ngiti ang sumilay sa kanyang kulubot na mukha. Salamat, Regina. Ngunit akala mo ba ay hahayaan ko kayong lumabas ng buhay rito? Ang kwentong ito ay magtatapos sa isang trahedya, ng aksidente sa loob ng repinarya. Ang konggata ng tokwa at ang aking walang kwentang anak ay mamamatay dahil sa sarili nilang kapabayaan. Sa isang mabilis na kilos, tumalikod si Doña Estrella kasama ang kanyang mga gwardiya. Narinig ang tunog ng pag-lock ng pinto mula sa labas. Kasabay nito, ang pagsipol ng balbula ng gas ay mas lalong lumakas. Ang makapal na usok na kulay dilaw at kahel ay nagsimula ng punuin ang buong silid. Adrian! Niloko ka rin ang sarili mong ina! Hiyaw ni Regina habang tinatakpan ng ilong ni Nico ng basang duster na kanyang suot. Kahit ikaw ay handa niyang patayin upang maprotektahan ang kanyang negosyo. Tumingin si Adrian sa bintana ng control room kung saan dahan-dahang naglalakad palayo si Doña Estrella nang hindi man lang lumingon sa kanya. Ang tindi ng sakit ng pagtataksil ng kanyang sariling ina ay tuluyan ng bumasag sa kanyang pagkatao. Ngunit nang makita niya ang umiiyak na si Nico, nahanap niya ang kanyang huling lakas bilang ama. Regina, dalhin mo si Nico sa sulok. May maliit na lagusan ng hangin doon. Sigaw ni Adrian habang umuubo dahil sa matapang na amoy ng asido. Kinuha ni Adrian ang isang malaking bakal na pambomba ng hangin mula sa tapat ng pugon. Tumakbo siya patungo sa makapal na salamin ng control room. Buong lakas niyang hinampas ang salamin. Ang salamin ay makapal at ginawa upang labanan ng init, ngunit hindi sumuko si Adrian. Paulit-ulit niyang hinampas ito, walang pakialam sa tindi ng sakit sa kanyang mga kamay. Sa ikatlong hampas, nabasag ang salamin. Ang mga matatalas na tipak nito ay bumaon sa kanyang mga kamay at pulso, nag-iiwan ng malalalim na sugat na dahan-dahang naglalabas ng pulang dugo. Sa kabila ng sugat at dumanak na dugo, pilit na ipinasok ni Adrian ang kanyang kamay upang buksan ang latch ng bintana mula sa kabilang bahagi. Nagawa niyang buksan ito, nagbibigay ng maliit na siwang kung saan pumapasok ang sariwang hangin mula sa labas ng gusali. Uminga ka rito, Nico! Regina, pakiusap! Dalhin mo ang bata rito! Sigaw ni Adrian habang patuloy na dumarating ang usok. Sa labas ng repinarya, ang nakatutulig na tunog ng mga sirena ng pulisya ay mabilis na lumapit. Ang micro-GPS na nakatago sa loob ng pilak na kwintas ni Nico ay matagumpay na naghatid sa mga ahente ng NBI at kay SPO1 Ramos sa eksaktong lokasyon ng bata. Bumukas ng marahas ang pintong bakal ng bodega sa tulong ng isang hydraulic cutter ng mga pulis. Pumasok ang mga ahente na may suot na gas mask. Mabilis na binuhat si Nico at inalalayan si Regina at ang nanghihinang si Adrian palabas ng silid na mga kemikal. Sa labas ng repinarya, sa ilalim ng buhos ng ulan, nagkakagulo ang mga tao. Nakatayo si Doña Estrella sa tapat ng kanyang sasakyan, pilit na itinago ang papel na may pirma ni Regina sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa man siya makasaka, humarang sa kanyang tapat si Bianca, kasama si SPO1 Ramos at ang mga opisyal ng gremyo. Doña Estrella de la Cruz? Malamig na wika ni Bianca habang ipinapakita ang kanyang sariling telepo. Nakatala rito ang lahat ng usapan ninyo tungkol sa pag-areglo ng pekeng kaso ni Regina at ang inyong boses na nag-uutos na isara ang pinto ng repinar ya upang patayin sila. Kasama rin dito ang orihinal na ledger ng pananalapi ng De La Cruz Gold. Namutla ang matandang babae. Ang kanyang gintong baston ay dahan-dahang nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa putikan. Arestado ka, Doña Estrella.
sa kasong pagtatangka sa buhay ng iyong pamilya, falsification of documents, at illegal na pagmamayari ng mga sining. Opisyal na pahayag ni SPO1 Ramos habang pinalulupot ang malamig na bakal ng posas sa mga pulso ng matanda. Mga traidor, walang kwentang mga babae, hiyaw ni Doña Estrella habang dinala siya ng mga pulis patungo sa sasakyan. Ang kanyang marangyang pangalan ay tuluyan ng naging simbolo ng kahihiyan sa buong Maykawayan. Sa gitna ng ulan, habang ang mga bomba ng tubig ng mga bumbero ay patuloy na naglilinis sa usok ng repinarya, mahigpit na yakap ni Regina si Nico. Ang ulan ay humalos sa kanyang mga luha ng katarungan at tagumpay. Nanay, ligtas na po ba tayo? Bulong ni Nico habang nakasandal sa kanyang leeg. Oo anak, ligtas na tayo. Sagot ni Regina habang hinahalikan ang pisngi ng kanyang anak. Nilapitan siya ng mga medik na kasalukuyan ng gagamot sa mga nasugatang kamay ni Adrian. Tumingin si Adrian sa kanya mula sa stretcher. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at pagmamakaawa para sa isang huling pagkakataon. Tinitigan siya ni Regina ng matagal. Ngunit sa kanyang mga mata, wala nang galit, wala nang pot. Tanging ang malamig na katotohanan na ang lalaking ito ay bahagi na lamang ng kanyang madilim na nakaraan. Tumalikod si Regina, hawak ang kamay ni Nico at dahan-dahang naglakad palayo patungo sa isang bagong simula. Ang masayang tunog ng muling pagsilang at ang sunod-sunod na pagsabog ng mga kuwitis ay bumasag sa katahimikan ng umaga sa Maykawayan, Bulacan. Ito ang hudyat ng pagdiriwang, isang tunog na nagpapahayag ng simula ng isang bagong kabanata matapos ang matinding unos na dumaan sa buhay ng pamilya Cruz. 6 na buwan ang mabilis na lumipas mula nang maganap ang madilim na gabi sa repinarya ng Ginto. Ang kaso ng muryat na muling pagtatangka sa buhay ng pamilya at ang mga ilegal na transaksyon ng ginto ng pamilya de la Cruz ay formal nang nagtapos sa hukuman. Si Doña Estrella ay nasentensiyahan ng panghabang buhay na pagkabilanggo, habang ang syu ng de la Cruz Gold ay tuluyan ng isinara at inilit ng pamahalaan upang ibalik ang katarungan sa mga tunay na biktima. Sa gitna ng katahimikan ng silid-dalaw ng bilangguan ng lalawigan, nakaupo si Regina sa harap ni Adrian. Nakasuot si Adrian ng orange na uniforme ng preso. Mas payat siya ngayon. Ang kanyang mga kamay ay may mga peklat mula sa pagkabasag ng salamin ng repinarya. Ngunit ang kanyang mga mata ay wala na ng karuwagan. Ito ay puno ng pagpapakumbaba at ganap na pagsisisi. Dahan-dahang inilipat ni Regina ang mga dokumento ng diborsyo at ang voluntaryong pagsuko ng karapatan sa pag-aaruga kay Nico sa ibabaw ng lamesa. Kinuha ni Adrian ang bulpen gamit ang kanyang nanginginig na kamay at walang pag-aalinlangang nilagdaan ang papel. Regina? Bulong ni Adrian, ang kanyang boses ay basag sa tinde ng emosyon. Ito lang ang tanging paraan na alam ko upang maibalik ang kapayapaan na ipinagkait ko sa inyo ni Nico sa loob ng maraming taon. Handa kong harapin ang aking parusa sa batas upang mabayaran ang aking mga pagkakamali. Tumingin si Adrian sa kanya, may pag-asa sa kanyang mga mata na naghihintay ng kahit isang salita ng pagpapatawad. Tinitigan siya ni Regina ng matagal, ang kanyang mukha ay kalmado at payapa. Ipinapatawad ko na ang bawat sakit na idinulot mo sa akin, Adrian. Malumanay na tugon ni Regina. Ngunit ginagawa ko ito para sa aking sariling kapayapaan at para sa kinabukasan ni Nico. Ang pagsisisi mo ay para sa kaligtasan ng sarili mong kaluluwa, hindi para magsilbing pambayad sa karapatan na muli tayong magkasama. Ang ating nakaraan ay mananatili na lamang sa nakaraan. Tumayo si Regina, iniligpit ang mga dokumento, at lumabas ng bilangguan nang hindi na lumingon muli. Sa labas, sinalubong siya ni Bianca. Ang dalaga ay may bagong lakas sa kanyang muka. Ang kanyang pamilya ay ligtas na mula sa banta ng ilegal na pagmimina, at ang kanilang minahan ay legal na muling pinapatakbo sa tulong ng bagong pamunuan ng gremyo. Regina, sabi ni Bianca habang inaabot ang kanyang kamay na may paggalang. Salamat sa pagtulong mo sa aking pamilya laban sa paratang. Dahil sa iyo, nakabangon kami. Salamat din, Bianca. Tugon ni Regina, tinanggap ang kamay ng dalaga ng may ngiti.
Ang pagkakaisa nating dalawa ang nagpatunay na ang katotohanan ay hindi kayang pigilan ng kahit anong kapangyarihan. Nang hapong iyon, naganap ang pinakahihintay na araw sa Mechawayan. Ang grand opening ng kanyang bagong paggawaan ng alahas, ang Arturo Cruz Jewelry, na itinayo sa tapat mismo ng lumang plaza ng bayan. Ang maliit na paggawaan ay simple, ngunit punong-puno ng amoy ng sariwang kahoy, uling ng pugon at ang liyab ng nagbabagang apoy ng sining ng kanyang ama. Ang mga matatandang platero ng bayan, kabilang sina Mang Jose, Mang Tano at si Don Mariano, ay nagtipon-tipon sa loob upang ipagdiwang ang pagbabalik ng tunay na diwa ng may kawayan. Lahat sila ay nakangiti, raring sumasayaw sa tugtog ng tagumpay. Lumapit si Regina sa gitna ng paggawaan kung saan nakalagay ang kanyang unang pandayan. Sa ibabaw nito ay may isang plakang ginto ng kanyang bagong tatak. Kinuha niya ang lumang martilyo ng kanyang ama, itinaas ito ng may pagmamalaki, at sa isang mabilis nuit tiyak na nip, hinampas niya ang ginto upang iyukit ang 3 dimensyong marka ng susi, ang selyo ng karangalan ni Arturo Cruz. Ang tunog ng bakal na tumama sa ginto ay umalingaw-ngaw sa buong paggawaan. Tila isang deklarasyon na ang diwa ng kanyang ama ay formal nang nagbabalik upang kuminang habang buhay. Nanay, napakaganda po ng ating bagong paggawaan. Masayang sigaw ni Nico habang tumatakbo patungo sa kanyang tapat, hawak-hawak ang kanyang pilak na kuwintas. Niyakap ni Regina ang kanyang anak ng napakahigpit, hinalikan ang kanyang noo habang nakatitig sa pulang apoy ng pugon. Nawala man ang kanyang asawa at ang marangyang buhay sa mansyon ng mga De La Cruz, nakuha naman niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo, ang kaligtasan ng kanyang anak, ang kanyang kalayaan, at ang danggal ng kanyang sariling pangalan bilang alahero. Ang ginto na hawak niya ngayon ay dalisay, dumaan sa pinakamainit na apoy ng pagsubok, tulad ng kanyang sariling puso na ngayon ay malaya na.